Amen? For example, tumatagal tayong nakakilala sa Diyos, dapat nagiging example tayo. Nasundan tayo ng mga susunod na henerasyon na mga mananampalataya. Amen? Tayo tayong lahat bilang paggalang sa sa salita ng Diyos. Isang verse na lang ang babasahin ko sa Psalms chapter 100. Psalms chapter 100, verse number 4. Topic natin about Thanksgiving. Ang title nito, Be Thankful unto the Father. Amen? Be thankful unto the Father. Sabi ng Psalms chapter 100, ulitin ko lang po yung binasa kanina. Sabi ng Bible, verse number 4, Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Listen to this, Be thankful unto Him, and bless His name. Doon natin ginawa yung title, Be thankful unto Him. Be thankful to the Father or unto the Father. Let's pray. Pagdakila naming Diyos, salamat po. Kami magkakaroon ng pag-aaral. Lord, i-convict mo ang bawat isa. At ang bawat salita mo ay namnamin ng bawat isa. Magturo ka sa oras ngayon na katulad ng sinabi ng verse number 4 ng Psalms. Maging mapagpasalamat kami sa lahat ng bagay na iyong pinagkakaloob. At lalo kaming magpasalamat sa kaligtasan na iyong ibinigay po sa amin. Thank you po. At naway ang bawat layunin namin sa oras na ito, mabigyan ng katakilaan ng pangalan mo. At ganoon din po, Panginoon, maitaas ka, mabigyan kang kaluguran, at maluwalhati po kayo. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, magandang mga kapulapong lahat. Magandang magandang hapon sa bawat isa sa inyo. At purihin ng Panginoon sapagkat tayo'y magkakaroon ng pagkakataon. Alam niyo po ba na isang pinakamahalaga na word sa isang taong nakakilala sa Diyos ay yung salitang pasasalamat. Isang importante ito sa isang taong nakakilala sa Diyos. At isang importante rin ito kahit sa mga taong walang pagkakakilala sa Diyos. Kasi mabuti ang Diyos eh. Bakit ba umuulan? Para lang ba sa mabubuti yan? Para lang ba sa may paniniwala sa Kanya yan? Of course, para din dun sa walang paniniwala sa Kanya. Amen? Kaya sa oras na ito, ayan yung title natin, Be Thankful unto the Father. Introduction mo tayo dito sa Psalms chapter 100. Marami tayong bubuksan na talata. Ano po? Sabi diyan, Enter into His gates with thanksgiving. Biro mo, papasok ka pa lang ng tinatawag na sa bahay-sambahan ng Panginoon. Sabi dito ng Biblia, dapat meron na tayong baon na pasasalamat. At sabi ng Bible, and into His courts with praise, be thankful unto Him. Papasok ka pala, kahit nasa loob ka, ang sabi ng Biblia, magpasalamat. Sabi ng Colossians chapter 3, and let the peace of God rule in your hearts. Sabi dito ng Bible, to the which also ye are called in one body, sabi ng Bible, and be thankful. And my question is this, sa oras na ito, bago ko ipagpatuloy ito, marami tayong bubuksan, Sa Psalms tayo magbubukas ng mga talata. Gaano tayo nakapagpapasalamat sa Panginoon? Last year, maraming pagsubok, and I believe, mas maraming biyaya. Yun lang mamulat yung mata mo sa umaga, that's grace. Yung pumintig yung puso mo, that's grace. Diba? Yung hininga mo, nagpapatuloy, that's grace. Dapat ipagpasalamat natin ito. Yung pangakala mo, napakalit na bagay, no. Malaking bagay ito, samantalang ang Diyos lang ang may control ng ating buhay. And I thank God, nagising tayo ngayon, nabigyan tayong pagkakataon na makapagsilbi sa Kanya. Amen? Ngayon, hindi lang yun, sa araw-araw ng trabaho. Hindi naman pare-parehas amo natin eh.
may mabait, may matapang. Amen? At mayroong makunat. O, di ba? Hindi lahat, di ba? Hindi lahat kasabay mo sa pagkain. And I thank God kung kasabay natin sa pagkain. Ngayon, anong gagawin natin kung may amo tayong hindi mabuti sa atin? Magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi bakit? May trabaho ka eh. Di ba? Dito binibigay ng Diyos yung provision sa pamamagitan ng trabaho mo. Psalms chapter 26, verse number 7. Psalms 26, verse number 7. Pabilisan magbukas ngayon ito. Kung sino man ang unang makapagbukas sa Psalms chapter 26, verse number 7, bibigyan ng jacket. Amen. Amen? Ayun yung jacket o nasa may bangko. Psalms chapter 26, verse number 7. That I may publish with the voice of what? Thanksgiving. Ano yung iparirinig niya? Ano yung pagkakalat niya? Ano yung sasabihin niya? Yung salitang pasasalamat. Sabi ng Bible, and tell of thy wondrous works. Maraming kamangha-mangha, kagila-gilalas na gawa ang Diyos. Amen? Sabi dito ng Biblia, that I may publish with the voice of thanksgiving. Kaya tatandaan natin, kung ikaw nakilala mo ang Panginoon, dapat ang bukang bibig mo ay pasasalamat. Salamat, Panginoon, may problema ako. Aba, kakaiba yun. Kasi bakit? May Diyos ka. Alam mo na ang pagsubok na dumarating sa buhay, ay kaya ng Diyos. Amen? Hindi mo kaya, pero may Diyos. Kaya nga papasok yung tiwala sa Kanya eh. Amen. Kaya magpasalamat tayo kung may pagsubok tayo. Kasi bakit? Yung pagsubok na yan ang magtuturo sa atin. Magpapatatag sa atin. Especially yung Diyos na nasa langit. Psalms chapter 96. Sino man mauna sa Psalms chapter 96, bibigyan din natin ng premyo. Siya magliliquid mamaya ng ating mga pinagkainan. Psalms chapter 96, verse number 21. Let us come before His presence with what? With thanksgiving. 96 ano? Wala namang 21. Ha? Psalms na, hindi. Verse 2 lang pala, sorry. Nasobrahan lang ako. Sensya na kayo yung L, akala ko 1. Psalms chapter 96, verse number 2. Let us come before His presence with thanksgiving. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord. 95, verse number 2. Yung ba yung nasabi ko? 96. 96. 95 verse 2. Ate Yaw, i-request mo na ito. Palitan na yung salamin ko, ha? Kay Sister Jen, ha? 95, verse number 2. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with sounds. Kaya tatandaan natin, dapat ikaw, ang bukang bibig mo ay pasasalamat. Dahil hindi mo alam ang ginawa ng Diyos. At malalaman mo na lang itong ginawa ng Diyos pag binulay-bulay mo, inisip-isip mo, ang buti pala ng Diyos. Napakaganda ng kalooban ng Diyos. Ako isang masamang tao na binago yung buhay. And I believe maaaring merong isa sa atin. Di ba? Na dati tayong sinungaling. Baka mamaya sinungaling ka pa din ngayon. Hindi na, ha? Hindi na. Dapat ang isang tao ay nagpapasalamat lagi sa Diyos. Kasi bakit? Kasi mabuti ang Diyos. Maawain ng Diyos. Ito, tiyak na ito. 107 verse number 22. Sabi rito ng Biblia, sa 107 verse number 22, and let them sacrifice the sacrifices of what? Of thanksgiving. Ito yung magandang hain. Ito yung magandang sacrifice. Yung pasasalamat sa Panginoong Diyos na nasa langit. And declare His works with rejoicing. Amen? 107 verse number 22. Kaya tatandaan natin, uulitin ko, bakit ibinigay itong topic na ito? Declare His word. Kasi baka mamaya nagkukulang na tayo sa pasasalamat sa Panginoon. Instead na mag-murmur ka, umangal ka, bakit naman ganito yung binigay sa akin? Amo nag-pray ka ng amo Kaya pag magpe-pray ka, dapat yung yung sigurado na. Amen? Lord, bigyan mo ako ng amo. Sana yung mabuti po. Di ba? Ngayon, dito natin makikita, sabi ng Bible, and let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Verse number Colossians chapter 2, Old Testament, New Testament tayo. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa church ng Colossians. Sa church ng Colossae. Sabi diyan, ano tayo kanina, sa Colossians chapter 2, kanina sa chapter 3 tayo.
Anong Verse verse ano? po? Ha? Andiyan na kayo lahat? Ang bilis ha. Verse 7. Sabi diyan, tingnan nyo ha, dapat ang Kristiyano rooted 2:7. and built up in Him. Sino yung Him dyan? Ang Panginoong Jesucristo. And established in the faith as ye have been taught, abounding therein with what? With thanksgiving. Sometimes, ang gusto lang ng tao is yung biyaya lang yung sagana ng Diyos. Ay, yung biyaya lang ang masagana sa buhay nila. Pero dapat, bilang isang tao nakakilala sa Diyos, sumasagana rin tayo sa pasasalamat. Pagkatabihan sila. Ang dami kayang natutulog, hindi na nagigising. Ang daming lumabas ng bahay na hindi na nakabalik. Di ba? 2:7. Pero thank God, nagigising tayo, nakakauwi tayo lagi. At sabi rito ng Bible, abounding therein with thanksgiving. Dapat ang isang tao nakakilala sa Diyos, laging nagpapasalamat. Revelation chapter 7, verse number 12. Revelation, pinakahuling book po yan sa New Testament. Nakalas. Revelation chapter 7, verse number 12. 7. Andiyan na kayong lahat. O sabi ng Biblia, saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might to be unto our God forever and ever. Amen. O hanggang kailan ka magpapasalamat? Forever and ever and ever and ever. O dahil larawan nito, magpakailanman magpapasalamat tayo sa Panginoon. Because why? Because He is a faithful, He is a righteous, and He is merciful, and He is a loving God. Ang tanong, ilang beses kaya natin nababanggit ito sa ating bibig? Ang tanong, palagi ba tayong nagpapasalamat sa Diyos? Ang tanong, ito ba yung bukang bibig natin pag tayo'y may problema? Thank you, Lord. Ito ba yung bibig mo pag merong biyaya? Thank you, Lord. Ito ba yung bibig mo pag merong favor? Thank you, Lord. Alam mo, sa totoo lang po, sa isang tao, pag halimbawang itong taong ito nakagawa ng favor sa'yo at pasasalamatan mo talaga ng buo sa puso mo, ang sayang pakinggan ito. Di ba? O tingnan nyo po, sa kapwa nating tao, parang ang sayang pakinggan na ang isang tao magpapasalamat sa inyo ng buong puso. Ang gaan sa pakiramdam. Pero ang tanong, ito po ang tanong, ganun din kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na nasa langit? Marapat po siyang pasalamatan. Introduction tayo letter A. Be thankful unto the Father because of His Son. Magpasalamat tayo sa Amang Diyos na nasa langit dahil sa Kanyang anak na si Jesucristo na tagapagligtas at Panginoon na sangkatauhan. Bakit? Because pumunta ang Panginoong Jesucristo rito, nagdusa at namatay ang anak ng Diyos. Para sa iyo at para sa akin at para sa lahat ng tao. Ngayon, yun yung dapat ipagpasalamat natin according nga sa Bible, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tayo'y mga magulang, kahit kanino hindi mo ibibigay ang anak mo, kahit sa asawa mo. Sorry, Sister Jenny. Pero ibinigay niya ito. Ano po? Sabi nga ng Bible sa 1 Peter chapter 2. Yan ba? Pag-aral tayo magbukas ng Bible, kaya nung nakaraan, ang ganda nung ating laro, nung nakaraan, nung games natin. About sa pag-open ng Bible. 1 Peter chapter 2, verse number 21. Tingnan nyo po dahil ang tinutukoy natin dito, nagdusa, nagsuffer ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng verse number 21 ng chapter 2, sa bandang huli po yan, ng New Testament. Malapit po yan sa Revelation. Kita mo sis? Dito siya sa dulo. Yan. Yung sa mga bago po nag-open ng Bible, patulong po kayo, no? Yung pang-assist na po sila. Andiyan na kayo sa chapter 2? Okay, babasahin ko na po Sabi ng chapter 2 ng 1 Peter, tingnan nyo po For even, sabi ng Bible, thereunto were ye called, because Christ also suffered. Nagdusa ang Panginoong Jesucristo, naghirap siya.
for us, leaving as an example that we should follow what? His steps. Madali maging Kristiyano, hindi. Pero nagiging madali ang lahat ng bagay pagkatulong natin lagi ang Diyos. No? Iniligtas tayo ng anak ng Diyos. Saan? Sa galit ng amang Diyos na nasa langit. Luke chapter 22, verse number 42. Luke chapter 22, verse number 42. Sa Book of Gospel po yan. Nandiyan lang yan sa bungad ng New Testament. Luke, Matthew, Mark, and Luke. Luke ano? Luke chapter 22, verse number 42. Andiyan na kayo lahat. Verse number 42. Amen? O dito, meron tayong madidiscover dito. Verse 42. Sama ko na muna yung verse number 39. Ay, hindi. Teka lang ha. Verse number 42. Ito yung pangalawang beses o pangatlong beses siya nag-pray dito. Sabi ng verse 41, and he was withdrawn from them about the stone's cast and knelt down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Ano laman ng cup? Ano laman ng cup? Ano laman ng cup? Ha? May mahapdi. Sin? Ano? Ang laman ng cup, ano yung laman ng cup? That's the wrath of the Almighty God. At tandaan nyo lagi, yung laman ng cup, yan yung puot at galit ng Diyos. Okay? Ngayon, sabi dito ng Bible, from me, sabi ng Bible, if Father, God be willing, kung kalooban mo, alisin mo ang sarong ito. Sabi ng Bible, sa akin, nevertheless, not my will, but thine will be done. Ibig sabihin, yun yung kanyang panalangin. Ang prayer niya, itong puot ng Diyos na nakalagay doon sa cup, sabi ng Biblia, alisin mo. Makinig kayong mabuti. Sabi rito ng Bible, but not as I will. Hindi kalooban ko. Kalooban pa rin ng Diyos. Kaya nung si Jesus Christ napako sa krus, that is the wrath of the Almighty God. Tatandaan nyo kung bakit siya napako doon? Pinarusahan siya ng Diyos na nasa langit. Why? Because for the wages of sin is what? Is death. Magpasalamat tayo sa Ama because of His Son. Iniligtas niya rin tayo ng anak saan? Sa sumpa ng kautusan. Ano yung tinatawag sa sumpa ng kautusan? Alam niyo po ba ang kaligtasan sa Old Testament kung ano? Sundin yung 10 kautusan na walang nakasunod na kahit na sino. Kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. That's the curse of the law. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse number 13. Kaya magpasalamat tayo sa Ama na nasa langit dahil sa kanyang anak na si Jesucristo. Sabay-sabay nating basahin itong Galatians chapter 3 verse number 13. Andiyan na kayo lahat? Andiyan na lahat? Sige lang. Galatians chapter 3 verse number 13. Sabi dito ng Bible, assist na lang po yung iba. O, sabay natin basahin ha. Teka, wala pa si sister ano. Ayan, okay, verse 13, sabay-sabay. Sabi dito ng Bible, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Anong inalarawan nito? Dahil sa ating mga tao, ang Panginoong Hesukristo ay nasumpa. Bakit siya nasumpa? Kasi ang lahat ng ipinapako sa krus, sila yung taong mga sinumpa. Nakuha nyo? Nakinabasa ba niya, no? Anong verse yun? Nakuha niya? Galatians 13. 3:13. Ulitin ko ang basa. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Ibig sabihin, tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo saan? Dito sa tinatawag na sumpa na batas. Being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Anong tinutukoy na ito? Ililigtas tayo yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Nasumpa siya, napako siya sa krus because of our sins. Yun yung katotohanan na dapat maunawaan natin. Magpasalamat tayo sa Ama dahil sa kanyang anak
At hindi lang yun, iniligtas niya tayo sa kasalanan. Ulitin ko, iniligtas niya tayo sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 15. Yan, bago mag-Galatians, Corinthians muna. Corinthians sa unahan. Dalawa yung Corinthians, merong first at merong second. Doon tayo sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Anong verse po? Verse number 3. Chapter 15. Napaka-importante nito. Ito yung gospel na tinatawag sa verse number 3. Verse number 3. Yung gospel dyan, yung verse number 3 and verse number 4. Oh. Andiyan na kayo, sabi ng Bible. For I delivered unto you first of all that which I also received. Bago ito ipinangaral, ipinahayag ni Apostle Paul, ito muna yung tinanggap niya. How that Christ died for our sins. 15:3. Kaya magpasalamat tayo dahil sa kanyang anak. Amen. Ano po? Iniligtas niya tayo sa kasalanan. Iniligtas ka ng anak sa impyerno. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. At sabi ng Biblia, iniligtas ka rin ng Diyosan sa kapangyarihan ni Satan. Alam niyo ba na ang tao na walang pagkakakilala sa Diyos nasa kapangyarihan ni Satan? Do you believe on that? O basahin natin. Acts chapter 28. Acts chapter 28. Huling book yan ng Acts. Sister Wahi, Sa unahan. kami ka nga kaya, no? Para ano, pagpapigisa kayo ni Sister Angel. Acts ano? Acts 28, 28. verse number 18. Sige lang. Baba mo mga mga tubig. Sis, baba mo yung mga tubig para tabi kayo ni Sister Angel. Yan. Sabi dito ng Bible, nandiyan na kayong lahat? Babasahin ko, verse number 18. 18. Hindi ito. 26 yun. 26 verse number 28. Mali ako, sorry po. 26 pala, mali ako. 26 ito, verse number 18. Mali ako. 26 verse number 18. To open their eyes and to turn them. Okay. Sabi dyan, no? Verse 17. Deliver. Ito yung kay Apostle Paul po, no? Sabi ng Bible, 16 na, But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which will I appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Verse 18. To open their eyes and to turn, sabi ng Bible, and to turn them from darkness to light. And from the what? The power of Satan unto God. That they may receive That they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ano yung larawan nito? Ang tao nasa kapangyarihan ni Satan. At sililigtas siya ng Panginoong Hesukristo at dadalhin siya ng Panginoong Hesukristo saan? Sa kapangyarihan ng Ama na nasa langit. Sino ang gagamitin niya? Si Apostle Paul pala tinutukoy dito. Ano? Si Apostle Paul. Kasi bakit? Ang tao nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satan. Paano tayo maalis doon? Kailangan natin si Kristo. Amen? Ngayon, pasalamat tayo, letter B, because of His Word. Dahil sa kanyang salita. Ang dami natin ipapapasalamat sa Amang Diyos para sa kanyang salita. Salamat sa Ama, kaagapay natin ang salita niya. Salamat sa Ama na ginagamit ang salita niya para payuhan tayo, para turuan tayo. Salamat sa Ama dahil ginagamit niya ang salita niya para sawayin tayo, palakasin tayo, at hindi lang yun, no? Pinatatatag tayo. Nangihina tayo, pumunta tayo sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos magpapalakas sa atin. Magulo isip, magulo buhay. Kailangan ng salita ng Diyos. Yung mga naliligaw, especially, mas kailangan niya ang salita ng Panginoon. And my question is this: talaga bang lagi tayong nasa salita ng Diyos? Alam niyo po, kung tayo'y laging magbabasa, kung tayo'y laging makikinig,
ang unang bubusugin natin ay yung ating espiritu at kaluluwa. Kaya sa oras na ito, mga minamahal kong kapatid, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi merong salita ng Diyos. John chapter 1, verse number 1. Yung hindi pinapansin ng tao na salita ng Diyos, hindi nila alam na napaka-importante nito. Verse number 1, sabi ng Bible sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung tinutukoy na word dito, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesukristo at ang salita ng Diyos ay iisa lang. Kung gusto nating mas mapalapit sa Panginoong Hesukristo, we need His Word. Ito ang magpapakilala sa Kanya. Yung salita ng Diyos. Magandang mapakinggan natin ang isang nagsasalita patungkol sa Diyos, gamit patungkol sa patotoo ng Diyos, maganda yun. Pero dapat ang salita ng Diyos ang ginagamit upang mas makilala ang Panginoong Diyos na nasa langit. Verse number 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father. Tinutukoy dito ang Panginoong Hesukristo. Balik tayo sa Salmo. Psalms chapter 119. Yung pinakamahabang verse sa Bible. Pinakamahabang chapter, sorry. At may pinakamahabang verse din. Pinakamahabang verse sa Bible, 800 sa Psalms chapter 119. 816. Andiyan na kayo lahat? Page Amen. 816. O, verse number 72. Sabay-sabay niyong basahin. Psalms chapter 119, verse number 72. Verse 72. Ready? Andiyan na kayo lahat? Amen. Ready? Read. The law of thy mouth is better unto me than 1,000 golds and silver. Nakita niyo yun? Amen. Kay King David, marami siyang ginto. Marami siyang pila. Pero mas maigi daw, mas mabuti daw ang salita ng Diyos kaysa sa malibo-libong ginto at libo-libong pila. Mga minamahal kong kapatid, ganun kaimportante at kahalaga sa isang hari na si David ang salita ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, magpasalamat tayo kasi bakit? Nag-iwan ang Diyos ng kanyang salita. Kaya pasalamatan natin ang Diyos. Marami siyang ituturo sa atin patungkol sa kanyang salita. Amen? Hebrews chapter 4, verse number 12. Ito yung huling verse na babasahin natin dito sa salita ng Diyos. Dito sa pasalamat tayo sa Ama dahil sa kanyang salita. Hebrew 4:12. Andiyan na kayo lahat? O sabi ng Biblia, pa-assist na lang si Sister Emmeline. sa Anong page yan? 15:13. Hindi. Psalms, Hebrews pala, Hebrews chapter 4, verse number 12. 1,000. Andiyan na kayo? 1,050. Okay, babasahin ko. Sabi ng Bible, for the word of God is quick and powerful. 1,513. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos is nagbibigay ng buhay. Ano po? Ang sabi ng Bible, makapangyarihan. At sabi dito ng Bible, and sharper than any two-edged sword. Matalim ito kaysa sa dalawang tabak na talim. At sabi ng Bible, piercing, Colossians. sabi ng Bible, even to the dividing asunder of soul and spirit. Humihiwalay ito sa espiritu at kaluluwa ng tao. And of the joints and of marrow and of discernment of the thoughts and intents of the heart. Ano ang intensyon niya? Ang puso ng tao. Yan ang salita ng Diyos. Magpasalamat tayo because of 4:12. His Word. 412. Pangatlo, 4. magpasalamat tayo because of His church. Ngayon, because of His mission. Thank God, may mission dito. Nakakarinig kayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat magkakaroon tayo ng mission dito at isang araw magkakaroon ng church dito. Salamat sa Ama dahil dinala niya tayo dito sa mission na ito. Of course, isa tayong palaboy. Pag wala tayong church, palaboy tayo. Pero dahil ngayon magkakaroon tayo ng mission,
magkakaroon tayo ng church isang araw dito sa Hong Kong. Masaya po ba kayo? Isang malakas na amen. O amen. Ipag-pray natin yan. Isang araw magkaroon tayo ng church dito sa June 1. Yung upa, wag natin intindihin yung bahala ang Panginoon. Ang yaman ng Diyos sa kanya yung langit eh. Amen. Di ba? Yung pa kayong church dito, magkano ba upa dito? Wala makapagsalita, ang mahal eh. Mahal. Oh. Pero mapiyaya ang Diyos. Pag nagdala siya ng tao, naniniwala ako, bibigyan niya tayo ng masasambahan isang araw. Only believe. Sabi ng Bible, all things are possible to them that believe it. Amen. Amen? Kung kaya isang araw, baka itong ginagawang ito, baka mamaya mag-church natin sa darating na panahon dito. Hindi malayo kasi bakit? Kasi makapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang trabaho natin, mag-pray, dalangin yun. Lord, isang araw, bigyan mo kami ng iglesia dito. Yan ay binibigay ng Diyos kasi bakit kalooban niya yan eh? Amen. Ano po? Ngayon, hindi lang yun ang maganda rito dahil nagbigay siya ng mission dito. Of course, bibigyan din tayo ng pastor. O eto, yung pastor magtuturo, ah. Makikinig kayo mabuti. Ang pastor ay magtuturo. At ang pastor ay magpapakain siya ng tinatawag na pangunawa, karunungan, siya magtuturo. Amen. Jeremiah chapter 3 verse number 15. Kaya magpasalamat tayo, merong vision yung ating pastor sa Pilipinas about sa Hong Kong. Ano po? Jeremiah chapter 3 verse number 15. Jeremiah dito sa Sabay-sabay natin basahin. Andiyan na kayo lahat. Amen. Okay, ako wala pa. 952. 955. 955. Jeremiah chapter 3. Okay, sa verse number 15. Ready? Read. And I will give you pastors according to mine heart, 55. which shall feed you with knowledge and understanding. Oh, maliwanag. Ano raw pakakain? Kaalaman at pangunawa. Ang trabaho ng pastor ay manguna. Turuan itong mga tao na ibibigay ng Panginoon. Verse Amen? 3, 15. Turuan kung paano mag-worship, turuan patungkol sa salita ng Diyos, turuan kung paano mamuhay. And that's the job of the pastor. Amen? Ngayon, ang trabaho nung ibibigay sa pastor, magpasakop sa pastor. Maging masunurin sa salita ng Diyos, at ganoon din po, magpapasakop kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yun yung isang ipagpapasalamat natin kasi bakit isang araw, pag may church na tayo, doon na tayo awit. Hindi na tayo mahalikabukan. Amen. Doon na tayo kakain. Amen. Amen? Especially ng spiritual foods. O kaya mag-pray tayo. Amen? Itong 2025. Umpisa pa lang, January, manalangin na tayo, Lord, one day, itong taon na to, bigyan mo kami ng church. Specific na pag nag-pray, sana itong year na ito, Lord, bigyan mo kami ng masambahan. Amen? Amen. Kaya ba ng Diyos yun? Pambira, hinati niya nga yung dagat eh. Binuhay niya nga yung patay eh. Binigyan niya ng paningin yung bulag eh. Pinalakad niya yung dumpo, pinagsalita yung pipi eh. Yun pa kayang ihilingin natin na isang araw magkaroon ng church dito? Metro Light Believers, hindi na mission, church. Number 1. 4 lang ito. Be thankful unto the Father because of His Spirit. Amen? Magpasalamat tayo sama kasi bakit? Kasi pinadala niya yung Espiritu niya rito sa mundong ito. Ano yung naraman ito? He is our comforter. Alam niyo, Kristiyano may taga-aliw yan. Iba yung nagpapahayag na Kristiyano, pero iba yung nag-aaliw sa labas, ha? Yung nag-aaliw sa loob natin. John chapter 14. John chapter 14. Marami tayong talatang bubuksan. Isang linggo tayong hindi kumain. Kakain tayo ng matagal ngayon. John chapter 14, verse number 26. Sorry, verse number 16. Sensya na po kayo, medyo talagang malabo na mata. Hindi pala, talagang malabo na yung mata ko. Chapter ano bro? Chapter 14, Chapter 14. verse number 16. O, tingnan nyo po. Para makita natin, ang pangako ng Diyos hindi nagbabago. 1,300. Amen? Sabi dito ng Bible, ang kausap dito, ang Panginoong Heso Kristo at ang kausap niya yung mga apostles. Verse number 16, and I will pray the Father, and He shall give you another what?
another comforter, that He may abide with you forever. Ibig sabihin, itong banal na Espiritu, mananatili ito sa Kanya habang Siya ay namumuhay sa mundong ito. Anong trabaho ng Holy Spirit? Ang trabaho ng Holy Spirit is mag-comfort. At hindi lang yon. Basahin natin, verse number 26 ng John chapter 14. Itong trabaho ng Holy Spirit. Sabi ng Bible sa verse number 26 ng John chapter 14. 26. But the Comforter, sabi ng Bible, Where is which is what? the Holy Holy Ghost, Ghost. But the Comforter, but which is may binabasa ko, 15 pa natin. But Dito the pala, ito, Comforter, 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will set in my name, He shall what? Teach you all things. O makinig kayo mabuti. Ang trabaho ng Holy Spirit, magturo. Huwag natin turuan yung Holy Spirit. Siya ang magtuturo. Amen? Ngayon, ang sabi dito ng Bible, tingnan nyo pa, ito pa. At sabi dito ng Bible, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ano tinutukoy nito? Ibig sabihin, ipapaalala yung lahat ng sinasabi ng Panginoong Heso Kristo sa kanila. What is that? That is the Word of God. Ano ba yung lumalabas sa bibig ng Panginoong Heso Kristo? Salita ng Diyos. Ano trabaho ng Holy Spirit? Ang trabaho ng Holy Spirit, turuan tayo, i-comfort tayo. Amen? May dalawa kasing comfort. May comfort na mula sa Diyos at may comfort na mula sa mundong ito. Lahat ng bagay dito is temporal lang. Hindi matatagal. And I believe yung comfort na yon, pang nandalian lang yon. Pag yung comfort na galing sa langit, ay pang matagalan yon. Yung bang kahit may pagsubok ka, talagang maaaliw ka pa rin. Kasi bakit? Because of the work of the Holy Spirit. John chapter 15, verse number 26. He is be thankful unto the Father because of what? Because of His Spirit. He is our teacher. Ano po? Verse number 26, chapter 15, verse number 26. Andiyan na po yung lahat? Amen. Mahangin kasi dito eh. 26. Ma'am, magkano nga papadiran niyo yung gilid dito para hindi ako nanganginan? Sige. Sige. 15, 26. Yari tayo dyan. Nagpasalamat tayo at dito sa Hong Kong dahil kahit nasa park tayo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. But when, sabi ng Bible, the Comforter is come, sabi ng Bible, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall what? Testify of me. Yan ang isang trabaho ng Holy Spirit. Ang trabaho niya, patotohanan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya pag ikaw nasa Panginoong Heso Kristo ka na, dahil may Espiritu ka na ng Diyos, ang trabaho ng Holy Spirit, i-testify ang Panginoong Heso Kristo. Yun yung trabaho niya, turuan tayo, at hindi lang yun, ang trabaho niya, ano pa? Turuan tayo, i-comfort tayo, at turuan tayo saan? Sa lahat ng bagay na espiritual. Ano ba yung bagay na espiritual? Katulad ng pagmamahal, kapayapaan, kagalakan, kabutihan, kagandahang loob, kaamuan, pagpapakababa, katotohanan, at ano pa? At kabutihan. Pagpipigil, meron din. Long suffering. Ano yung long suffering? Mahabang pagpapahinod. Ano larawan ito? Mahabang pagpapasensya. Pagtitiis. Amen? Ngayon, nakita natin, He is our teacher. At hindi lang yun, He is also our guide into all truth. John chapter 16, verse number 13. John chapter 16, verse number 13. Itong maganda, ito sabi rito, sa John chapter 16, verse number 13. Howbeit, when He, sino yun? The Spirit of truth, that's the Holy Spirit, is come, sabi ng Bible, He will guide you into all truth. O, ano makikita mo rito? Kaya ang tao na niligtas ng Diyos, hindi na yan mamumuhay sa kasinungalingan. Kasi may mag-guide na sa kanya sa lahat ng katotohanan, which is the Holy Spirit. Sabi ng Bible, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall we speak. Napapakinggan saan? Doon sa Ama na nasa langit. At sabi ng Bible, and He will show you what? Things to come. Amen? Kaya magpasalamat tayo. Kasi bakit?
because of the Spirit of God. Nararamdaman ba natin yun sa puso natin? Amen. Pag hindi pa, problema yan. Ang tanda ng isang Kristiyano ay meron siyang banal na Espiritu. Amen? Ngayon, pangalawa, be thankful unto the Father because of storm of life. Hindi ka lang magpapasalamat because of blessing. Of course, magpapasalamat ka din. Dahil merong mga pagsubok, merong mga problema, merong mga suliranin. Sino kaya dito yun na may pagsubok na nagpapasalamat sa Panginoon? Sige, 2 jacket ang bibigay natin. Sino rito may pagsubok na? Yung bang talagang, nakita mo yung bang sa amo mo, araw-araw na lang, hindi nakikita yung mabuti sa'yo, nakikita na lang yung pangit. Di ba? Pero sabi mo, Lord, salamat po kasi bakit natitesting yung patience ko po dito? Amen? Amen. Di ba? Yung bang kukunti na lang yung pagkain, tinatabi pa ni amo. Di ba? Pag tira ka dyan, para bukas ha. Oh, yung bang, thank you Lord. Kasi bakit? Kasi may trabaho ako eh. Patandaan mo lagi ito para alam natin yung pagsubok. Ang isang magulang, hindi yan magbibigay nang hindi niya kaya sa kanyang anak, nang hindi kaya ng kanyang anak. Amen? Yung 7 taon, titigyan mo ba ng isang balde na napakabigat? Hindi. Diba? Ako kahit sabi yung binatilyo, hindi mo pagbubuhatin ng rep yan. O kung tayo nga na tao, alam natin yung dapat nating ibigay sa ating anak, how much more yung Diyos na nasa langit. Hindi siya magbibigay ng pagsubok nang hindi mo kakayanin. Yan ang mindset. Kasi bakit? Kasi alam ng Diyos ang kapasidad mo. Amen. Kaya pag may pagsubok ka, be thankful unto the Father. Kasi bakit? Kasi alam ng Diyos ang gagawin dyan. Ang gusto niya lang sa pagsubok na yan, magtiwala ka. Amen. Magkaroon ka ng patience. Kasi nagiging impatient tayo. Di ba? Minsan. Pero yung minsan, dumadalas ang minsan. Di ba? Di ba? Sabi nga nung kanta, gaano kadalas ang minsan. Di ba? Ba't pa tayo napunta doon? Ngayon, no? Ito yung gusto nating makita. Magpapasalamat tayo kasi meron tayong mga pagsubok. Kasi yung pagsubok, bakit? Tuturuan tayo. Maaring may nagawa tayong mali. Di ba? Ngayon yung pagsubok, tuturuan tayo kasi bakit? Tuturuan tayo saan? Magtiwala sa Diyos. Yun yung pinaka-purpose ng Diyos. Pag dumaan ka sa pagsubok, magtiwala sa Diyos. Kasi bakit? Kasi nga, Diyos nga siya eh. He knows all things. And all powerful siya. Of course, doon tayo magtiwala. Kasi limitado lang tayo eh. Hindi nga natin kayang patibukin yung puso natin eh. Di ba? Huwag kang maniwala kay Mr. Cupido. Katahang isip lang yun. Ha? Ngayon, ano po no? Magpapasalamat tayo sa bawat bagyo, sa bawat problema, sa bawat pagsubok sa ating buhay. Why? Dahil ang lahat ng ito may ituturo sa atin. Una, pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, para maging matatag tayo. Pangatlo, para maging wise tayo. Kasi kung tayo'y nakagawa ng pagsubok, magiging wise ka na for the second time. Amen. Talata, Mark chapter 4. Tatandaan natin lagi ito. Once na ang isang Kristiyano, Kristiyano lang po tinutukoy dito ha, kasi yung nasa boat is Kristiyano. Verse number 35 hanggang verse number 41. Chapter 4, Sa Mark chapter 4. 1 to 54. Anong verse po? Verse number 35 hanggang verse number 41. 1:12. Andiyan na kayong lahat? Yes po. O, sige, babasahin ko na lang po. Medyo bibilisan ko kasi meron pa po tayong mga ano. Andiyan na kayong lahat? Verse number 35 ng Mark chapter 4. Sabi ng Bible, sabi na dito, and the same day, The same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. Sa mga bago po sa Bible, yung red edition, yung pula dyan ang sasalita ang Panginoong Jesucristo. Okay? Sabi dyan, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. Verse number 37. And there arose a great storm. Pag sinabing great storm, malakas ito. Ano? Sabi ng Bible, of wind. and
Sabi ng Bible, and the wave, sabi ng Bible, hit into the ship so that it was now full. Siyempre, pag alam niyo po, sa dagat, ang pinakadelikado yung malakas na hangin. Dahil yung tubig talagang ginagano yung tubig, dinuduyan. Kasi po one time nung nagbarko ako, medyo may bagyo, ay talagang para kami sumasayaw dun sa ano. Nakakatakot. Ngayon po, tingnan nyo po ang lakas ng bagyo, sabi dito ng Bible, yung kanilang bangka, sabi ng Biblia, o sinasakyan pandagat, puno ng tubig. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and said to him, Master, carest thou not that we perish? Nasa bandang dulo ang Panginoon. Sabi ng mga apostol niya, Kristiyano lang ang nakasakay dito sabi ng mga apostol niya, Panginoon, di ka ba nagmamalasakit? Sabi dito ng Bible, kami mapapahamak, kami mamamatay. Sabi dito ng Bible, o tingnan niyo po ang sagot ng Panginoon. Verse number 39, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. Ulitin ko, sino sumaway? Sino sumaway? Ang Panginoon. At sabi ng Bible, peace be still. And the wind ceased. Sabi ng Bible. And there was a great calm. Nung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa nagwawalang hangin, sa nagwawalang alon, sabi ng Biblia, o nagwawalang dagat, manahimik ka. Peace be still. Tumigil ka. At sabi ng Biblia, naging kalmado na. Anong nilarawan nito? Alam niyo po, ito'y nakalulungkot. Yung dagat na walang isip at yung hangin, isang salita niya lang, nakinig. Amen? Mensahe ito sa atin. Pag sinabi ng Diyos, ang trabaho ng Kristiyano ay sumunod lang. Kasi bakit? Para sa ikabubuti natin. O tingnan nyo po, marami na tayong maling desisyon. Sana matuto na tayo doon. Bakit? Kasi hinahanap natin yung ating ikabubuwal. Ikadadapa. Balik tayo dito. Sabi ng Panginoon ulit, verse number 40. O ito na. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Bakit kayo takot na takot? Para bang wala kayong pananampalataya? Bakit? Because they forget that ang Panginoong Jesucristo ay nandun sa bangka. Nakalimutan nila na kasama nila yung Diyos. Nakalimutan nila na mga kapangyarihan ng Diyos. O ngayon, ang isang Kristiyano nasa bangka. Sino ang kasama mo sa bangka? Ang Diyos. Lumakas man yung hangin, lumakas man yung alon, tahimik ka lang at magtiwala sa Kanya kasi bakit? Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya sa oras na ito, be thankful kasi bakit dumadanas tayo ng pagsubok? Sino ba ang tutulong? Ang Diyos din. Pero ang kailangan magtiwala sa Kanya. Dapat hindi tayo nauubusan ng pag-asa. And especially, hindi dapat lumiliit yung pagtitiwala. Malakas ba yung boses ko? Yes. O, di naman. Ano ba talaga sa inyo yung totoo? Malakas. Hinaan mo nga konti volume. Hindi, okay lang. Ayun, okay. Hininaan niya na yung volume. Pero sira na yung volume yata nito, kaya hindi na tayo hihina. Ngayon, nakita natin dito, ang isang Kristiyano nasa isang bangka at kasama niya yung Diyos. O ngayon, pagkakasama mo yung Diyos, wala ka dapat ikatakot. Kasi bakit Kristiyano ka? Matakot yung walang pagkakilala sa Diyos. Kasi bakit? May kapahamakan. Diba? Walang guide. Walang guidance. Ikaw may Panginoon, huwag ka matakot. Ngayon, tingnan niyo po. Sabi dito sa may bandang huling verse, sabi dito, sa chapter 4. Sabi dito, sa chapter 4, and they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea, sabi ng Bible, obey him. O ngayon, 2025, dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka sa problema. Ano ngayon kailangan? Magtiwala. O kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, hindi lang sa blessing, hindi lang sa grace, hindi lang sa mga bagay-bagay, kundi magpasalamat tayo sa Panginoon kasi meron tayong mga pagsubok. At itong pagsubok na ito, gaya ng sinabi ko kanina, ang ituturo niyan, magtiwala ka una sa Kanya. Pangalawa, maging wise tayo. Kasi bakit? Maaring tayo yung gumawa ng ikadadapa natin. Amen? O ngayon, pangatlo. Bago muna ako sa pangatlo, James chapter 1.
Ito dapat yung response ng isang Kristiyano pag may pagsubok. Hindi lang tayo magagalak because of blessing. Dapat magalak ka rin pag merong pagsubok na sari-sari. Kaya mahalagang magbasa tayo ng Bible. Andiyan na kayo lahat. Chapter 1, verse number 2. Verse number 3 and verse number 4. 1525. Sa may bandang huli po yan, bago mag 1 Peter. James chapter 1, nandiyan na kayo lahat. Pa-assist na lang po si Sister Emeline. O, tingnan nyo po. O, ngayon, 2025, pwedeng dumaan tayo sa pagsubok. Chapter ano? Chapter 1, verse number 2, and verse number 3, and verse number 4. And verse number 12. Sabi diyan, nandiyan na kayo lahat. My brethren. O, ano yung larawan ko? May relationship. Kapatiran. Sabi rito ng Bible, count it all joy when you fall into diverse temptation. Ibig sabihin, ituring mong kagalakan kung tayo mahihulog sa iba't iba uri ng tukso o pagsubok. Paliwanag, di ba? Verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Saan gumagawa yung pananampalataya? Sa pagtitiis. Doon natetesting yung faith mo. Saan? Sa pagtitiis. Ito namang amo ko naman na ito. Ang dami ko nang ginawa. Pagdating nga, gigisingin pa ako. War. Sabi ng Bible, that the trying of your faith worketh patience. Amen? Ito na naman si anak. Pambihira. Papadala ko palang kahapon. Humihingi na naman. Verse number 3, 4. But let patience have perfect work. Sabi ng Bible, dapat sakta lang gawa nito. Yung patience. Sabi ng Bible, that ye may be perfect and entire wanting nothing. Ano yung salitang entire wanting nothing? Ano tinatawag na? Complete. Kaya tatandaan mo, pag ikaw may pagsubok, dapat ituring mong kagalakan. Hindi ko makalimutan sa Macau, may nagpe-pray, may bagong Kristiyano di ba? Sabi nagpe-pray doon sa pulpit, sabi nga ng Lord, thank you po sa pagsubok. Napadilat ngayon yung isa, kasi bago siyang ano ron, hindi ko alam kung Kristiyano siya, bisita Kung bihira, nagpapasalamat sa pagsubok. Di ba? O kaya dapat, magpasalamat ka pag may pagsubok. Lord, alam ko may ituturo ka. Lord, alam ko, tinuturuan mo ako na lalong magtiwala sa'yo. Kasi bakit? Pagsubok nga Amen? Testing nga O kaya ngayon, magpasalamat tayo. Verse 12. Babasahin mo na yung verse 12. Maganda yung sinabi doon Blessed is the man that Verse 12, sabi ng Bible sa chapter 1. Blessed is the man. Hindi ko makakalimutan itong verse na ito. Sabi ng Biblia, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that what? Love him. Mapalad ang tao na tumatagal saan? Sabi ng Bible, sa tukso. Sabi rito, sa pagsubok. For when he is tried, pag siya'y nasubukan na, sabi ng Bible, he shall receive what? The crown of life. Which the Lord hath promised to them that what? That love them. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Meron tayong pagsubok. And I believe, merong isa sa inyo may pinagdadaanan, magpuri ka sa Diyos at magpasalamat ka. Pangatlo, be thankful unto the Father or unto the Father because of His what? Of His supply. Amen. Alam niyo po, yung work natin dito, supply ng Diyos yan. Para masupply yung pangangailangan ng ating pamilya. Tama po ba? Amen. Ngayon, hindi man mabuti si amo, mabuti man si amo, tatandaan po natin, galing yan sa Diyos. Kaya marapat tayo magpasalamat. Dumaan yung pandemic, hindi tayo nagutom. Diba? Dumaan yung 2024, hindi tayo nagutom. Hindi ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon? Why? Bakit tayo nabubuhay? 360 what? 65 days sa isang taon. Biruin mo, araw-araw tayong kumakain. Sobra-sobra pa. Supply ng Panginoong Diyos na nasa langit. At alam niyo po ba, ang Bible ang nagsasabi, according sa Psalms, punta tayo sa Psalms chapter 37. Chapter 23, sorry. Psalms chapter 23, verse number 1. Napakagandang verse nito sa Psalms. The sweetest
Psalms of all time. Yung Psalms chapter 23. Andiyan na kayo lahat? 700. Ang bilis nyo talaga mag-open ng Bible. Nauunahan nyo pa ako. 700. Verse number 1. Napakaiksing verse nito. Sabi diyan, no? Be thankful unto the Father because of His supply. Verse number 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ano may tinutukoy dito kung ano? Hindi na mangangailangan si King David ng kahit na ano. Kasi bakit? Kasi meron siyang shepherd, which is yung Panginoong Diyos na nasa langit. And that is provision. Amen? Ang trabaho ng shepherd is to provide yung pangangailangan ng sheep. Kung mapapanood nyo sa TV, yung shepherd nagbabantayan. Pinakakain niya yan, pinaiinom ng tubig yung tupa, and that, yun yung tinatawag na provision ng Diyos sa isang tao na nakakilala sa Kanya. At si King David, ulitin ko, isa na siyang hari. Hindi na siya mapagkailangan. Meron siyang pera, meron siyang kapangyarihan, meron siyang tao, meron siyang malaking pamilya. Pero sabi ng Biblia, I shall not want. Hindi na siya mangangailangan ba? Why? Because meron siyang shepherd. Amen? Chapter 37, verse number 25. Ito yung isang Kristiyano. Sabi ng Bible. Kaya, ang isang Kristiyano hindi yan magugutom. Kasi bakit? Kasi may provision ng Diyos. 37, verse number 25. Sabay-sabay nating basahin. Andiyan na kayo lahat. O, tingnan nyo po, sabi rito ng Bible. Ready, read. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Nakita niyo yung sinabi? Mula pa nung kanyang bata hanggang sa pagtanda niya, wala siyang nakitang isang taong matuwid. Sino may matuwid? Yung taong nakakilala sa Diyos. At sabi ng Bible, na naggutom at maging yung kanyang anak, humingi ng tinapay. Ano yung larawan nito? Kasi bakit? Merong provision ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Philippians chapter 4, verse number 19. Isang napaka-familiar na verse dito sa Philippians. Kasi itong mga taong ito, mapagmahal sa pastor. Mapagmahal itong mga Philippians. 1483. Anong verse? 4:19. 4:19, Philippians 4:19. Pero babasahin ko muna sa inyo yung verse number 17 and verse number 18 and verse number 19 para maunawaan natin yung 19. 1,400 to 40. Ngayon may mga Bible na kayo, pag-aralan nyo yung mga books. For ano? Habang nagbabasa tayo, matututo tayo na mag-open ng Bible. 419? 4:17 hanggang 19. O sabi ni Apostle Paul, now, not because I desire a gift, but I desire fruit. Sabi ng Bible, that may abound to your account. But I have all, sabi ng Bible, and abound. I am full, having received, sabi ng Bible, of Epaphroditus, the things which were sent from you. Sino yun? Yung church ng Philippians. An odor, sabi ng Bible, and a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Yung pagpo-provide nila ng pangangailangan ni Apostle Paul, well-pleasing, sabi ng Biblia. Saan? Dito sa Panginoong Diyos na nasa langit. Verse number 19. But my God, sabi ni Apostle Paul, shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Alam niyo po, merong binigay sa akin Panginoong preaching patungkol dito. Ang isang Kristiyano, meron siyang tinatawag na blank check. Pirmado ito ng Panginoong Jesucristo. Gano'n siya kayaman? Sabi dito ng Bible, riches in glory by Christ Jesus. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito ay supply. Hindi niya pinagkulang ang pamilya mo. Kumakain sa araw-araw. Ang dami kayo hindi kumakain ngayon. At ganoon din, may trabaho tayo. Ang dami kayong walang trabaho ngayon. And I thank God meron tayong supply. Amen? At hindi lang yun. Itong maganda sa Panginoon, hindi rin pagkain natin na pinuprovide eh. Sinusupply niya rin yung mga spiritual na bagay. Katulad ng pagmamahal, katulad ng pagtitiis, katulad ng mga bagay espiritual ng katotohanan, katuwiran, kagalakan, kapayapaan. Saan galing yun? Galing lahat yun sa Diyos. Di ba napakaganda sigurong pakinggan na magpapasalamat tayo sa Panginoon, Lord, thank you po.
hindi lang dahil sa aking kinakain, hindi lang po dahil sa kalakasan, hindi lang po dahil ginagabayan niyo po ako, hindi lang dahil iniingatan mo yung aking pamilya at iniingatan mo ako, kundi dahil sa mga espiritual na bagay. Na dating hindi ko minamahal tong taong ito, mahal ko na ngayon. Na dating hindi ko napagtitiisan itong taong ito, napagtitiisan ko na ngayon. Yung dating hindi ko mapatawad, napapatawad ko na ngayon. Yung dati na ako'y nagmamataas ngayon ay nagpapakababa na ako. Yun yung spiritual na bagay. Yung dating hindi na ako naawa, pero ngayon, yung dating hindi ako matutong maawa, pero ngayon naawa ako. Kasi bakit? Because yun yung gawa ng Diyos. Gusto mo bang kaawaan tayo? Isang malakas na amen, sabay-sabay. Amen. Gusto mo bang kaawaan tayo? Amen. Oh, makinig kayo mabuti. Maging maawain din tayo. Gusto mo bang gawan tayo ng kabutihan? Maging mabuti din tayo. Amen. Sabi ng Bible, ano man bagay ang iyong inaasik, yun yung bagay na yung aanihin. Amen. Last. Ito na, yung pinakauli. Be thankful to the Father because of supplication. Ano ba yung supplication na tinutukoy ko dito? Yung prayer. Magpasalamat tayo kasi dati parang tamad manalangin eh. Pagkatawag tayo sa Panginoon, pag may problema lang eh. Pero dahil meron ka ng Diyos na nasa puso, alam niyo mo kung tuturo sa atin ng Panginoon? Yung tumawag at magpasalamat sa Kanya. Sa dami nating pinagdaanan nung nakaraang taon, sa dami nating pinagdaanan nung mga nakaraan pa. 'Di ba? Pero ang nakakatuwa at napakasarap banggitin, salamat Panginoon sapagkat ako ay malayang nakatatawag sa iyo. Amen? O baka naman malaya na tayo, huwag naman tayong tatamarin. Di ba aling pagod ka sa trabaho, magpasalamat ka pa rin. Manalangin ka pa rin. Kasi bakit? Baka mamaya yan, nananalangin tayo. Naranasan nyo na ba yung nanalangin tayo? Kinabukasan ka na nag-amen? Sobrang antok mo, nakatulog ka. Huwag naman gano'n, nakakaya naman sa Panginoon. Di ba? Meron isang kapatiran eh. Minsan, pag nagbabasa ng Bible, kinabukasan na natapos eh. Di ba? Ang haba! Ang haba ng pagbabasa. Yung pala, nakatulugan na yung pagbabasa niya. Huwag naman gano'n. Kasi biruin mo, galing sa trabaho, talagang full charge ka eh. Lahat, yung kahit hindi pinalinis, inilinis mo eh. Pero pagdating naman sa Panginoon, mambira, isang verse pa lang. Lord, salamat po. Di ba? Tulog ka na agad. Huwag naman. Pasalamat tayo sa Panginoon kasi may gabay siya, may kalakasan, may karunungan, lahat binibigay sa atin. At hindi lang yun. Basta tayo ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Lumakas tayo sa buong araw, yung katawan natin eh. Na-exercise ka sa trabaho eh. 'Di ba? Nakakain ka eh. Kawawa naman yung espiritu natin. O 'di ba? Sabi ng Matthew, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord or out of the mouth of God. Ano yung larawan nito? Huwag lang tayo mabuhay sa pagkain. 'Di ba? Kaya itong preach natin, abot tayo na 5 rito. Wala nang sumasagot. Amen, okay? Alas na po tayo. Jeremiah chapter 33 verse number 3. Jeremiah chapter 33 verse number 3. Sige, unang makakita, magbasa. Call unto me. Sige, basahin mo sis. Jeremiah chapter 3 verse 3. 33 verse 3. Hi. Kunti Call lang kasi yun, ang unto hirap me, and hanapin. I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Oh, tingnan nyo po. Ang ganda ng utos ng Diyos. Call unto me. Ano yung call dito? Manalangin ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya. And I will answer thee. Paano tayo sagutin ng Diyos kung di tayo nanalangin? Kaya magpasalamat tayo, meron tinatawag na panalangin. Call unto me, and I will answer thee. Sabi dito ng Bible, and shew the great and mighty things which thou knowest not. Marami tayong di alam sa Diyos. Tama po ba? O sabi ng Bible, tumawag ka sa Kanya. Ngayon, alam niyo po ba ang sabi ng Biblia sa Isaiah? Huwag natin pagpahingayin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Naniniwala kayo doon? Punta tayo sa Isaiah, chapter 62. Isaiah 62. Sa unahan ng ano, ng 900. Ay siya ano? Isaiah 62. 62.
verse 7. Sabay-sabay natin basahin. Sabi ng Biblia, ready? Wala pa kayo doon. 62. 62 verse 7. Verse 7. Andiyan na kayo, Sister Angel? 947. 947. Okay, sabay-sabay natin basahin. 62 verse number 7. 947. 62 verse number 7. Andiyan na kayo lahat? Amen. Sabi ng Bible, verse 7, And give and give him no rest until he establish, till Jerusalem, he make Jerusalem a praise in the earth. O sabi ng Bible, huwag mong pagpahinggan ng Panginoon. Ano yung larawan nito? Hanggat hindi siya sumasagot, huwag natin pagpahingin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ano yung larawan nito? Lagi tayong mag-pray. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Why? Because merong panalangin. Kaya ang trabaho ng Kristiyano ay tumawag lang tumawag. Amen? Amen. Ano, alam niyo po, pag sa messenger, minsan nakakainis pag yung tinawagan mo, gusto mo tawagan sa messenger, yung busy. Walang internet. Diba? Bayad ako ng bayad ng wifi sa bahay. Bakit wala kang internet? Inaputulan na po tayo eh. O diba? Nakakainis. Pero alam mo, sa Panginoon, hindi mo kailangan ng wifi. Hindi mo kailangan ng phone. Pipikit ka lang. Pupunta ka sa gilid. Pupunta ka sa loob ng room. O kung maganda kung nasa church. Manalangin tayo. Palagi at magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi binigyan tayo ng ng pagkakataon manalangin. Tinuturuan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, ang maganda rito, kagaya nga nung mensahe doon sa pangalawa, sa Storm of Life, dumadaan tayo doon. Yun yung bagay na dapat lalo tayong tumatawag. May blessing, pray. May biyaya, pray. May karamdaman, pray. May pagsubok, pray. Pray and pray. Hanggang kailan? Hanggang malagutan tayo ng hininga. Manalangin ng manalangin. Amen? Alam niyo po ba, kilala niyo si Samson? Noong nakaraan, naging topic natin ito no? Babalikan natin. Si Samson is malakas na tao. Lahat tinalo niya. Pag halimbawang meron siyang kalaban, lumalabas lang siya doon sa bahay niya at yung ginagapi niya yung kalaban. Alam niyo po ba, one day nawala na yung presensya ng Diyos sa kanya. At nung nawala yung presensya ng Diyos sa kanya, ginantihan siya ng Philistines, tinanggal yung dalawang mata niya at iginapos siya. Sa dalawang pilar, nakagapos siya. Basahin natin, Judges chapter 28. Sorry, chapter 16, verse 28. Judges. Pagkatapos ng Joshua, ano kasunod? Judges. 342. Yan o, Judges. Chapter Chapter? 16. 16. Kay Samson po ito. 16 ay 300. Anong 68. verse po? Verse 28. 368. Kita mo? Yan. Chapter 16, verse number 28. Samson. Nandiyan na kayo lahat? Amen. Okay, babasahin ko na po Verse 28 ng Judges chapter 16. Sabi rito ng Bible, and Samson called unto the Lord. Nanalangin siya sa Panginoon. Kasi bakit? Nawala na yung presensya ng Diyos sa kanya And said, O Lord God, remember me. I pray thee. Sabi dito ng Bible. And strengthen me. I pray thee only this once. Kasi bakit? Di ba malakas siya? Nawala na yung Panginoon sa kanya. Hindi na siya naging malakas. Kaya sabi din ng Bible, strengthen me, palakasin mo ako. I pray thee only this once, O God, that I might be at once a bench of the Philistines for my what? My two eyes. Kasi tinanggalan siya ng mata dito Ngayon, anong isang magandang naisip niya ni Samson? Ang manalangin sa Diyos. Amen? O ngayon, may pagsubok tayo. Anong dapat mong gawin? Laging tumawag sa Panginoon. Kaya, alam niyo po, yung salitang prayer, dapat tayong magpasalamat sa Ama. Kasi bakit? Ang taong nakakilala sa Diyos, yan ang unang option.
Pag may biyaya yan, magpe-pray yan. Diba? Yung titingin na lang siya sa taas o yuyuko at magpapasalamat. Pag may dumating, kasi ang bagyo, makinig kayo mabuti, bigla-biglang dumarating yan. Kaya dapat, pagdating, tawag kagad sa Panginoon. Amen? Ang panahon, dumarating sometimes yung kabiguan sa Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi nauuna yung sarili natin. Pero pag una lagi yung Diyos, tagumpay. Kasi bakit? Kasi ang Diyos ay tagumpay. Kaya ang isang Kristiyano, dahil tagumpay ang Diyos, huwag tayong makipaglaban sa tagumpay. Di ba yung mga sports nakikipaglaban sa tagumpay? Baliktad sa Kristiyano. Ang Kristiyano nakikipaglaban mula sa tagumpay. Kasi ang Kristiyano is victory siya. Overcomer, sabi ng Bible. Ngayon, sa ating pagtatapos, ano po? Sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Sa ating pagtatapos, maging mapagpasalamat tayo sa Ama na nasa langit dahil yan ang kalooban ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Sige. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. First Thessalonians chapter 5 verse number 18. Andiyan na kayong lahat. Thessalonian, verse 5. Ay, ano? O sabi diyan, sabay-sabay natin basahin. In everything, give thanks. Basahin natin, sige. Sister Remalyn, andiyan ka na. Sister Marlene. Ate Lori, andiyan na kayo? Sa pinakadulo. Ayan mo, papractice. Sige, ma-practice yan. Sige. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Sabi ng Biblia, in everything give thanks. For this is the will of God concerning you. Ano pa? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ano yung larawan nito? Sa lahat ng bagay magpasalamat tayo. Sa trabaho, sa pamilya, sa problema, sa pagsubok, sa kinakain, sa ating iniinom, sa ating paglakad sa araw-araw, at higit sa lahat, salamat sapagkat meron akong kaligtasan. Ngayon, eto ngayon. Sabi ng Bible, magpasalamat sa lahat ng bagay. Hindi ko po kayo nakikita sa araw-araw. Pero merong isang Diyos na nakakakita sa atin. Alam niyo po ba, ang pagpapasalamat, isa itong papuri sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat mo, napupuri mo siya. Kasi bakit? Dito mo makikita yung magagandang ginawa niya sa iyo. Sometimes pag may pagsubok ka, pagkahaling sa Diyos, ikabubuti natin yan. Kaya sa oras na ito siguro dito mag-umpisa yung taon natin. Nagtapos yung taon natin sa pasasalamat, dapat mag-umpisa tayo sa pasasalamat. Kasi bakit? Sapagkat ang pasasalamat ay kalooban ng Diyos. Amen. Kaya ngayon, habang nananalangin ako, yuyuko kayo, magpe-pray din kayo, sabay-sabay tayo magpasalamat sa Panginoon. Yuko tayong lahat. Let's pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa napakaraming bagay. Una, sa aming kaligtasan. Ikalawa, sa aming kapatawaran ng kasalanan. Pangatlo, sa buhay na walang hanggan. Pang-apat, sa inyong ibinigay na banal na Espiritu. At marami pa po, Panginoon, kaming dapat ipagpasalamat. Tulungan mo, Lord, ang mga taong ito na sa buhay nila, instead na magmurmur, dapat magpuri sila at magpasalamat sa inyo. Sapagkat ika'y maawain, ika'y mabuti, ika'y napakaganda ng kalooban. Ikaw yung Diyos na mapagmahal. Salamat sa mabubuti mong gawa sa buhay namin. At salamat, Panginoon,
sa maayos naming kalusugan. At salamat, Panginoon, sa napakaraming bagay. I-touch mo, Lord, yung puso nila. Maaaring meron po sa amin dito na hindi po nakapagpapasalamat sa inyo. Please, Lord, sa oras na ito, lagi mong ilagay sa aming bibig, lagi mong ilagay sa aming isip, at lagi mong ilagay sa aming puso ang salitang pasasalamat. Ilagay mo ito sa aming isip at puso. Pagmulat pa lang ng aming mata, kami magpasalamat. Matatapos ang araw na ito, magtatapos kami sa pasasalamat. At magpapasalamat kami, Panginoon. Sinabi ba nga ng inyong salita, magpapasalamat kami, Panginoon, habang kami nabubuhay. At magpapasalamat kami, Panginoon, magpakailanman. Help us, O Lord, na itong mission na ito, isang araw maging church at magkaroon kami ng sasambahan sa lugar na ito. Dagdagan mo ang tao na magpupuri po sa inyo at sasamba sa inyo kada linggo. At maraming salamat sa inyong biyaya, salamat sa inyong salita, salamat sa inyong espiritu, at salamat, Panginoon, sa paggawa mo sa buhay namin. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 At